pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki na pagkakataon na manininoy ka. Papatayin ka na lang. So, bibigyan kita ng legal advice. Ang ginawa mo naman na pag-anunsyo na ang Marcos Jr. ang nasa taas o mastermind ng pangungurakot pagdating sa flood control funds at saka sa pantaunang budget ng DPWH ay isang bagay na po pwedeng magbigay sa iyo ng karapatan na humingi ng asylum. Unang-una, ang sinabi mo ay isang krimen at ikaw ay isang whistleblower, no? Whistleblower dahil naalalaman mo ang detalye ng ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Tambaluslos na pandarambong ng Kabanang Bayan dahil ikaw ay naging chairperson ng Committee on Appropriations. At ikaw din ay malapit na malapit kaalyado ni Speaker na dahil siya ay pinsambuo ni Marcos Jr., ikaw din ay naging katiwala ni Marcos Jr. So yung ginawa mong pag-anunsyo na ang mastermind sa lahat ng kabalustugan sa budget ay si Marcos Jr. ay importanteng testimonya na nagpapakita na tunay na magnanakaw si Marcos at siya talaga ang mastermind ng kabalustugan sa gobyerno. Dahil dyan, ikaw ay tinatawag na whistleblower. Bagamat wala tayong batas na nagbibigay proteksyon sa whistleblower sa Pilipinas, pag ito namang pagiging whistleblower mo ay magiging banta sa iyong buhay, yan ay basihan para ikaw ay humingi ng asylum. Dahil pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki na pagkakataon na manininoy ka. Papatayin ka na lang dahil ikaw talaga ang kaisa-isahang tao na tumistigo na ang presidente ang siyang nasa ulo. Siya ang mastermind ng kabalustugan pagdating sa pangungurakot ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. In fact, ikaw lang ang may personal knowledge na 25 billion o 25% ng 100 billion ang na-deliver mo kay Marcos. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalik sa mga otoridad sa Czech Republic kung saan siya nanggaling. Dagdag ng Pangulo, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic. Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Ang tatanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan, kung handa ba siya na sabihin kung sino, kung hindi natin sinasabing siya'y guilty, kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Good morning, we are here now at the trading center at pinuntahan din natin ang palengke because ang nangyari, very nagulat kami yung mga report na mas dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel ay hindi na binababa ang mga gulay na galing dito sa Mountain Province
streams dito sa mga mountainous areas. Kaya tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck na bumababa. Yung 10-wheeler yata 3,000 ang binabayad. Yung 4-wheeler 1,000 ang binabayad. Ngayon hindi na sila kailangan magbayad for a short time hanggang matapos itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy lang namin ang ginagawa, pati yung mga driver na nangangailangan ng tulong ay sinama namin sa tupad program ng DOLE. At ito yung aming tulong para naman unang-una matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler. At matiyak nga na ang food supply naman natin ay patuloy para hindi tayo magkaproblema din sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Mabuti naman at mukha namang dahil sa mga ating inisyatiba na ginawa ay mas nagkakaroon ngayon ng yung sistema ay umaandar na at patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa. Kaya na mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Maraming salamat. Justegina, maraming pagkakabigat. Well, Madriaga is just one of many witnesses who will be appearing before the Committee on Justice. And our job really is to determine whether, based on the entirety of the evidence, there is probable cause to proceed with the impeachment case. Now, having said that, there are parts of Madriaga's supplemental affidavit that really are irrelevant to the impeachment case. Yung mga nabanggit niya tungkol sa administrasyon, yung nangyari nung huling election, wala naman kinalaman talaga yan doon sa charges that are contained in the impeachment complaint. So what the committee really has to focus on are his statements in relation to the confidential funds and whether these really are supported and at least for purposes of probable cause will provide a basis to proceed. But as I said earlier, the job of determining credibility really will go to the Senate if this case reaches the trial. For now, we are only in what we call the investigative or inquisitorial phase, which is very much like a prosecutor handling a preliminary investigation. So titingnan namin yung kabuuan ng ebidensya and on that basis later on make decide whether there is probable cause to proceed with the case or not. Rep, as a lawyer, how can we understand as normal people the difference between this as evidence and this, which they've called a mini trial? There's not supposed to be this level of evidence or probing, and this just as a step in determining whether, in fact, it's strong enough to go to a trial. How can we understand this nuance? We look at all the evidence presented. For example, for me, one very telling piece of evidence that came out in the hearing on last Tuesday was the disclosures made by the Commission on Audit resource person, Attorney Kamara, who spoke about the fact that the notices of disallowance from the Office of the Vice President were appealed by the Vice President and other officials from the OVP, but the notices were affirmed by the Commission and Bank. That to me is very indicative because when of disallowance is affirmed on appeal by the COA, it imposes an obligation on the persons responsible, the Vice President and others in her office, to restitute the amount. Dapat isusoli niya yung pera.
Now, to me, that is an indication as well that the confidential funds were not properly used by the office. But of course, these are determinations that we will make later on at the end of the hearing. Nabigla lang ako nung nabanggit ni COA resource person yun because it's very clear under the Joint Circular on the use of confidential funds what it means when we speak of a note of disallowance that's affirmed on appeal by the COA. Maaari rin pa rin ma-appeal yan sa Supreme Court, but that kind of appeal would be discretionary. What we can say as of now is that there is a finding by the Commission on Audit. Well, yung mga ganyang bagay, sasabihin na naman metaphor or what, but as our mandate, we always mindful of the security of our president at babantayan natin yan at kailangan natin sigurong imbestigahan ng mas maayos para malaman natin kung ano talaga ang intensyon. Sapagkat sa nakikita ko ngayon, parang paulit-ulit nanggagaling sa kanilang pamilya, noon si Vice President Sara, ngayon si Basti naman, ang sinasabi lagi, yung ulo lagi ng presidente yung binabanggit nila. So, sabi ko nga, palalalimin natin at titingnan natin ito kung anong direksyon ang talagang tinutumbok ng mga pananalita na ganyan. We are reviewing it at tinitingnan natin kung kinakailangan gawin yan. But kung umabot sa ganung sitwasyon, we will not hesitate na magpadala ng subpoena para siya mismo magbigay linaw.